Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko, sa mga laging nagda-like, nag-share, nagko-comment. Thank you so much and welcome to my channel. Sa mga new subscribers, welcome to my channel. So, ang gagawin ko ngayon is another love reading. This is a love triangle reading. So, para to sa mga alam na merong someone else si person nyo. Okay? Whether alam na may third party or alam na may asawa, whatever it is. So, takes what resonates and leave the rest. Hindi to para sa lahat. Pwede tong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, this is a timeless reading. Kung kailan ninyo to mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, let's start. Love triangle reading. Parang meron ako nakikitang tinatago or baka tinago. Love triangle reading. Kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? Oh. Kayo ata hiwalay dito eh. Parang hiwalay na kayo ng person mo na to. Kasi ito even yung nararamdaman niya. Parang feeling niya, wala na kayo, hiwalay na kayo. And ito na talaga yung ending ng relationship ninyo. Pero alam mo, kahit hiwalay na kayo, gusto niya pa din na gusto ka pa din niya. So, parang sa ngayon, hiwalay kayo, pero parang umaasa pa din siya na baka one day, maayos at maayos pa din kayong dalawa. Kasi willing pa din naman siya eh. If ever man, willing pa siya to have a second chance with you, to offer you victory in life one day, in the near future, in the future. So, because feeling ko itong paghihiwalay ninyo, hindi niya ginusto to. Pwedeng ikaw may desisyon nito dahil nalaman mo na may iba siya, na may pinalolokohan siya. Kasi namimiss ka ng person na to. Pero para sa kanya kasi, hiwalay na kaming dalawa nito. Pero, as a point siya na alam niya, kasi parang confident pa din siya. Naniniwala pa din siya sa pagbabalikan ninyo one day in the near future, in the future. So, ano ba yung nararamdaman niya doon sa isa? Dito sa isa, parang ramdam niya na one day, matatapos din yung cycle nila. Parang one day makakat off din, mapuputol din to, or matutuldukan din to. So, he liked this person though. Siyempre, naging third party niya to siguro kasi nagustuhan niya kahit papano. Pero as a point kasi na parang naguguluhan siya or parang sa ngayon nai-stress siya. Yun yung nararamdaman niya sa relasyon na meron sila ngayon. Parang nai-stress siya, naguguluhan siya. But he's trying, he or she, okay? Is trying na mag-effort pa din sa relationship nito. Kaya lang dito kasi parang minsan gusto niya munang mapag-isa, mag-isip ng maayos kasi inamimiss ka niya, 'di ba? So pag naalala ka niya, parang nararamdaman niya yung unsureness sa relationship na meron silang dalawa. Pag naalala ka niya, ito yung nararamdaman niya, parang naiipit siya sa sitwasyon. Though kahit wala na kayong dalawa. Pero para sa kanya, yun yung nararamdaman niya. Pag every time namimiss ka niya, naiisip ka niya, parang nawawalan siya ng gana or nagdadalawang isip siya sa relasyon na meron sila. Dito siya gumugulo yung isipan niya. Kasi syempre, nag-decide siya na dito siya and naghiwalay na kayong dalawa. Tapos ngayon, namimiss ka niya. And gusto niyang bumalik sa'yo. Kaya naguguluhan siya. Minsan gusto niya muna ng peace of mind, makapag-isip man lang ng maayos. So, what does he wants from you currently?
Gusto niya maayos yung mga nawasak sa inyong dalawa currently. Pero naglo-lose hope siya. Kasi parang wala na. Parang nag-fade na yung sa inyo. Pero gusto niya pa din talaga na maayos yung mga nawasak. Siguro kung may anak kayo, may responsibility kayo. Because of that as well. Dahil sa kanila. Gusto niya din na matudukan na yung mga problems na meron kayo. Kasi alam mo kahit pa paano nabibigatan pa din siya sa mga nangyayari sa inyo, sa nangyayari sa kanya. Nag-aantay lang talaga siya dito ng right timing. Nag-aantay lang siya ng right timing na one day mabuo din kayo. One day mamulat din siya sa katotohanan at magsisi sa mga kasalanan na gawa niya at ayusin niya yung mga dapat ayusin. Bakit hindi pa niya to ginagawa sa ngayon? Kasi nandito pa siya Andito pa siya sa relationship na to. Kaya nga 'di ba sabi ko nag-e-effort pa din siya talaga dito kasi gusto niya din naman to. Kaya lang, dito siya naguguluhan na pag minsan naiisip ka niya, naguguluhan siya. Bakit namimiss ka niya at nararamdaman niya pa din yung pagmamahal sa'yo. So, parang para sa kanya, pag naiisip ka niya, parang alam niya na maayos din kayong dalawa na hindi niya maintindihan. So, ito yung nakikita ko na nararamdaman niya. And ito yung parang gusto niya mangyari sa'yo currently. Na hoping siya na matudukan na yung mga problema ninyong dalawa. Kasi nahihirapan din siya, nabibigatan din siya sa mga nangyayari. So, what does he wants from the other person currently? As I said, diba, gusto niya din to. Nagmamahalan din naman silang dalawa. Kaya nga sabi ko, naguguluhan nga siya sa nararamdaman niya. Kasi, mahal niya to, parang feeling niya kahit wala na kayo, naimimiss ka niya, parang mahal ko pa din yung ex ko. So, pero ito talaga yung gusto niya, kaya nag-e-effort talaga siya na maayos silang dalawa or magmahalan or ipakita yung pagmamahal niya dito sa person na to, same as the other person. Ito yung gusto niya mangyari sa kanilang dalawa, yung mabuo talaga yung pagmamahal, nagaya ng siguro nangyari sa inyo before, yung pagmamahal na meron kayo before. Ito yung gusto niya mangyari sa person na to ngayon. So, the next 3 months, dito na, might be the next 3 months or more, itong person na to, gagawa na to siya ng way para mag-usap kayong dalawa. Let's see. The next 3 months, kakausapin ka talaga nito. Sabi ko nga, gagawa siya ng way para makausap ka. And gagawin niya talaga to. Feeling ko, the next 3 months or more, mamimiss ka na talaga niya. Siguro mamimiss niya yung family, baka pamilya kayo, nandyan sa yung mga anak ninyo, and siya malayo. So, mamimiss niya na talaga to. So, parang hindi niya kaya na hindi kayo kausapin, hindi ka kausapin. Parang makakaramdam siya ng unfair ko sa kanila na ganito yung nangyari, ganito yung ginawa ko. Alam niya naman kasi na kasalanan niya yung mga nangyari. So, pero kahit ganun pa man ang gagawin niya, hindi pa din siya sure in moving forward, maybe the next 3 months or more. Hindi pa din siya sure na mag-move forward na talaga siya sa'yo or babalik na talaga siya sa'yo. Nag-aantay lang pa rin siya ng right timing na mangyari yun. Kumbaga, para sa kanya yung mangyari na lang yung mangyari. Parang ganun. Unexpectedly, nagkabalikan na pala kayo. Parang ganun sa kanya. Bahala na kung anong mangyari. So, pero, gusto niya maayos kayo. Might be the next 3 months, gagawa siya ng way para maayos kayo. So, the next 3 months, hold for the both of them. Dito na ata siya mawawala ng gana. Dito sa kanya. Let's see. See? Parang dito na siya, though malulungkot siya talaga, malulungkot siya dito. Parang dito niya kasi maramdaman na hindi pa pala ako naka-move on from her, from you.
from you. Sino na makaresonate dito? Hindi pa pala siya naka-move on from you. Kaya parang dito niya ma-realize na pag ganito na yung nararamdaman niya, at lalo na pag magta-try na siya na kausapin kayo ulit, at kakausapin mo din siya, magkapatawaran, mawawalan talaga siya ng gana dito sa isa. Kasi may isip niya dito kasi na, I wanted to have some changes na pagbabagong buhay, pagbabago, to be a better person this time. Kaya lang hindi madali para sa kanya yung agad-agad na bumalik. Kasi syempre, di ba, nagkaroon din sila ng relationship nitong other person. Nagmahalan din silang dalawa. So, hindi naman pwede, goodbye, balik na ako sa ex ko. Parang ganyan. Hindi naman pwede yun. Excuse me. Anyway, mahirap pa din para sa kanya ang pumili kung sino sa inyong dalawa. Sa marriage niya or sa'yo. Pero nagkakaroon na kasi sa kanya dito ng realizations, awakening, na mali yung mga nagawa niya sa inyo at gusto niyang ayusin to. Kaya nawawala na din siya ng gana sa kanila, sa relationship na meron sila. So, how your communication flow be? So, dito na nga, dito sa communication ninyo, meron ng healing, kumbaga may pagpapatawad na, pag-aayos, kahit papano, and parang bumabalik na sa dating, hindi naman bumalik talaga sa dati, pero hindi na kayo yung katulad noon na you hate each other, ganyan, you hate him that much. So, nag-aayos na kahit paano, dahan-dahan. So, as a point na yung person mo dito kasi is, doon nagkaroon talaga din kayo ng confrontation ng person na to. Hindi talaga nawala. Meron talagang confrontation ako nakita dito. Pero, after that, parang nagkaayos din kayong dalawa. Parang, siguro, nangako siya sa'yo na ayusin ko to. Promise, ayusin ko to at gagawin ko yung best ko para maayos tayo, magpamilya or something like that. Kasi hindi na siya nakakatulog sa gabi dito thinking about you, your family could be, and them as well. So, kung anong desisyon ang gagawin ko. Kanino ako mag-move forward kasi sa totoo lang, darating yung from present to future or past, present, future. Nasa point na siya ng darating yung araw, gusto niya na ulit mag-offer sa'yo ng love. And, parang nag-gather na siya ng idea, nag-i-imagine na siya dito ng, what if kung magkaayos kami, siguro happy kami ulit. Ganyan mga bagay, kung ano man yung ginagawa ninyo before. So, parang iniisip niya to ulit, iniisip niya to. So, dito siya naiipit sa sitwasyon dahil nga, syempre, hindi naman sabihin na mawalan siya agad ng gana dito at ayaw niya na agad sa kanya, di ba? So, maguguluhan talaga siya dito. So, will he or she commit to this other person? So, let's see. Magko-commit ba siya dito? No. Kasi magde-decide talaga siya na bumalik sa inyo. So, honestly, wala ako nakitang marriage dito, pero pwede itong married kayo or live-in kayo. Or just you have that long-term relationship or serious commitment before. So, depende kung saan kayo naka-resonate. Pero, decidido siya na maayos kayong dalawa eh. Darating kasi yung araw, parang in the future, near future, parang yung mga treatment niya dito sa isa is parang nagpapahiwatig na lang siya ng, minsan nagsisinungaling na siya eh. Minsan pinapaniwala na lang niya to sa mga bagay na hindi na totoo or hindi na mangyayari. Kasi dahan-dahan na siya dito mawala ng hindi na magiging masaya. Parang hindi na siya magiging masaya sa relationship na. Iniisip ka na kasi yung mga realizations siya about sa inyo kasi parang willing na siya na
ayusin, parang maglakas loob talaga na ayusin yung sa inyo and to walk away from this person, to separate with her or him. So, will he commit to you? Ikaw naman dito, okay, syempre, dito pa lang sa umpisa, willing siya, gusto niya talaga na mag-commit sa'yo. Ikaw naman dito yung alanganin. Let's see why. Oops. Ikaw naman dito yung alanganin. Kasi syempre, nung naghiwalay kayong dalawa, inayos mo yung buhay mo. Siguro, nag-focus ka more on sa kids mo, sa freedom mo, sa pagiging single mo. Siguro, na-enjoy mo din yun with your friends, with your family, with yourself alone. And, parang may freedom ka in a way. So, nagustuhan mo din to. You rebuild yourself, dahan-dahan ka na nag-move on, okay ka na. Naisip mo yung parang differences ng wala siya at kung babalik siya. So, dito ka parang, wait lang, isipin ko muna to ng mabuti. Wait, pag-isipan ko muna to. Bigyan mo muna ako ng time, hayaan mo muna ako mapag-isa. Gusto ko muna mag-soul searching to find some enlightenment. Hanapin ko muna yung right path. Whether yung right path is towards the journey of my single life or coming back to you. So, maguguluhan din talaga siya dito. Kasi, nasaktan din talaga siya not siya, ikaw. Ikaw pala. Maguguluhan ka din talaga dito. Kasi, syempre, nasaktan ka din before. Nung nagkagulo kayo, nag-away kayo, nagtalo kayo, nasaktan ka sa person na to. Naging immature siya in a way. Napagod ka sa kakaantay kung kailan siya babalik. Parang mga ganung mga bagay. Until sa lalo na nung nalaman mo na meron siyang third party. So, ang sakit yun para sa'yo. Kaya hindi din madali para sa'yo. Kahit na pinatawad mo siya, nag-uusap kayo ulit, siguro para sa mga anak ninyo, walang problema. Pero yung sabihin natin na bumalik, magsama ulit, ayusin ulit, hindi madali yun para sa'yo. Na sabihin natin, tanggapin ng ganun-ganun lang. Kasi, mahirap yun sa'yo, lalo na kung nasa point ka na nang ini-enjoy mo na yung sarili. Pero sa totoo lang, mahal mo pa rin itong person na to. And kahit pa paano, baka married kayo nito, kahit pa paano na binibigyan mo pa din yung importansya, yung ano mang meron kayo before, yung memories na meron kayo before. Mahal mo pa rin to siya eh. So there's a possibility sa kanya, yes, he or she will commit to you and ikaw yung dito yung magdadalawang isip. So, nakadepende na yan sa'yo kung ano yung magiging decision mo. Just comment down below. Anyway, dito sa kanya, ano yung magiging outcome nila? Siguro feeling ko, yung other person, hindi na siya tatanggapin pa. Hindi ko lang alam kung babalik siya ha. Pero, babalik siya doon or iiwan niya to. Pero feeling ko, ang mismo ang magka-cut off dito yung other person. Siya mismo mag-cut off. Parang, siguro, syempre, sa mga mangyayari, malalaman niya to, mapapansin niya to eh. So, siguro siya mismo, siguro, magka-cut off ng connection ninyong dalawa. Ito yung magiging outcome. Magka-cut off ng connection nilang dalawa, ng person mo. Ito yung possible na magiging outcome nilang dalawa ng third party, ng other person. Yeah. Kasi magkakaroon dito talaga ng clarity na inaayos ng person mo yung sa inyo. So, hindi ko lang alam kung siya nagsabi yung person mo or nalaman niya through social media or nalaman niya sa mga kakilala niya or anong paraan man to. Na basta may clarity sa kanya na bumabalik siya sa inyo, inaayos niya to. Nagkaroon din talaga sila dito ng gulo, pagtatalo, and medyo nahirapan din siya kasi niloko siya, panloloko ng person mo, napagod din siya. Ganun din yung sitwasyon.
parang revenge or parang karma. Karma. In a way. So, until sa pinag-usapan nila na maghiwalay na lang talaga sila. Pero alam mo, ang sa mga naka-resonate nito sa third party, okay, sa part ng third party, hindi din madali yun kasi nagmahal lang din naman talaga siya. You know, kung siya man yung dahilan ng paghiwalay ninyo at sumama siya sa, kung siya man yung dahilan ng paghiwalay nila, siya man yung dahilan ng paghiwalay ninyo, syempre nagmahal lang din siya. Nakadepende din kasi talaga yon sa partner mo or sa asawa mo, sa person involved dito. Kasi kung kaya naman kasi niya talagang i-control na wag, may pamilya ako, hindi tayo pwede, ganyan. Pero tinuloy niya eh. And yung other person, nahulog siya. So nagmahal lang din talaga siya at nasaktan siya sa mga nangyari. Kumbaga yung karma siguro ng person mo na para sa person mo napunta din sa kanya. So pero siya mismo, I think she learned from her lessons then. Kasi siya mismo nag-cut off ng connection nila. So na-realize niya din na, oh, this is not for me. I need to walk away. So, yung magiging outcome din ninyo dito sa inyo is hindi din madali yung pagbabalikan ninyong dalawa. Kasi magkakaroon pa kayo dito ng medyo on and off connection. Pwedeng magkakaroon pa siya siguro dito ng ilangan or hindi na mapagkatiwalaan. Medyo coldness in a way, hindi babalik ulit sa like happiness, enjoyments, reunion or something. May mga ano pa din dito sa inyo eh, parang coldness. Pero dahan-dahan to kasi mababalik din sa harmony ulit ng pagmamahalan ninyong dalawa. Kumbaga, it takes a lot of process talaga. Pero mababalik din sa hindi naman mababalik sa dati, parang maayos at maayos yung pagmamahal, yung parang mababalik ulit sa harmony. So, because your person will going to offer you new beginning talaga, though may mga ano pa rin talaga dito, conflict, pagtatalo, syempre wala ka ng tiwala, and medyo challenging yung pagbabalikan ninyo, pero I think kayo pa rin yung para sa isa't isa eh, kasi the Lover's card is nandyan sa inyo. So might be you are really just meant to be. Nangyari to sa inyo. Etong mga to is for a test. Kung siguro to learn to find yourself individually, to learn from your lessons, and to test kung gaano ninyo pa kahahanapin yung isa't isa at mahal yung isa't isa. So I'm going to pull an oracle card for you, for your relationship, and for them. Okay. So, ulit, isa lang dapat. So, for you, sa inyong dalawa ng person mo. Sa kanilang dalawa ng other person niya. So, ang lumabas dito sa inyo is there's something better. So, parang there is something better for your relationship na ma-evolve pa, maayos pa, and might be nangyari nga to is para ma-realize yung mga lessons ninyo, learning from your lessons, and anything. So, dito naman sa kanila is no need to worry. So, no need to worry dahil baka nangyari to, same thing then na ma-realize ng person mo kung gaano pala ikaw or kayo kahalaga sa kanya, and ma-realize din ng other person na hindi basta-basta magmahal ng agad-agad na parang kung ano man yung nangyari sa kanilang dalawa. Tignan muna kung may nasaktan ba, tignan muna kung worth it ba
learn from her lessons then, loving herself more. Parang no need to worry, makamove on din siya, mahanap din niya yung tao para sa kanya. So, I can see signs. I almost forgot the signs. You or your person might be Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Leo, Cancer. So, the other person or your person might be a Libra, Capricorn, and you or your person might be Sagittarius, Libra, and ano ba? Pisces, Capricorn, Gemini. Your person might be Gemini, Aquarius, a Libra, Taurus. The other person might be your person, or the other person might be Pisces, Taurus, Aquarius, Leo, and yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.